Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, reenacted budget para sa susunod na taon hindi na pag-uusapan ayon sa Presidential Communications Office. Dagsa ng mga pasahero pauwi ng probinsya, nagsimula na sitwasyon sa mga paliparan at sa terminal ng bus, alamin. Operasyon ng Pogo, tiyak na tapos na ngayong 2024. Paggamit ng tinatawag na purchase booklets para sa senior citizens discount, inalis na ng Health Department. Trust at satisfaction ratings ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling tumaas. Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng maitim na usok. At ilang lugar sa bansa binaha dahil sa shearline at bagyong Romina. Pasko, magiging maulan din ba? Una po sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa sa batas niya ang proposed 2025 national budget bago matapos ang taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Executive Secretary Lucas Bersamin at economic managers nito ngayong umaga. Tinalakay ng mga opisyal at masusing pinag-aaralan ang panukalang 2025 national budget. Present sa pagpupulong ang Finance at ang Budget and Management Department, National Economic and Development Authority at ang Department of Public Works and Highways. Una nang siniguro ni Pangulong Marcos na hihimayin at pag-aaralang mabuti ang panukalang pondo para magamit sa pinakamahalaga at kinakailangang programa at proyekto ng pamahalaan. Nito lamang Biyernes ng tanghali na ibigay sa tanggapan ng Pangulo ang kopya ng mga listahan ng mga panukalang pondo at pagagastosan nito para sa susunod na taon. Pero positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maisa sa pinal at mapipirmahan ito bago matapos ang 2024. Sabi ni Presidential Communications Secretary Cesar Chavez, hindi pinag-usapan ang reenacted budget sa nakalipas na dalawang pagpupulong ng lahukan ng kalihim. Ang reenacted budget ay nangyayari kapag nabigong aprubahan ang bagong budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Sa halip, ang pondo sa nakalipas na taon ang muling gagamitin. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Tumaas pa ang kumpiyansa at tiwala ng mga Pilipino sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay batay na rin sa pinakahuling trust and satisfaction ratings na nakuha ng Pangulo sa Tangere Survey. Nagbabalik sa Balitang Pambansa si Clazel Pardilla ng PTV Manila. Dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa pinakabagong Tangere Survey, sumampa sa 60.1% ang trust ratings ng punong ehekutibo ngayong Desyembre mula sa 59.6% noong Nobyembre. Nadagdagan din ng mga Pilipinong nagsabing kontento sa pamumuno ng presidente mula sa 47.3%, bahagyang umangat sa 47.9% ang satisfaction rate ni Pangulong Marcos. Bumaba naman ang nagsabing tiwala at nasiyahan sa liderato ni Vice President Duterte. Habang umabante ang trust and satisfaction rate ni House Speaker Martin Romualdez, Chief Justice Alexander Gesmundo at Senate President Chis Escudero na siyang highest rated government official. Ginawang survey noong December 16 hanggang 19 na sinagutan ng 2,000 respondents. Kung ang fresh graduate na si Arvin ang tatanungin, lalo pang tataas ang kumpiyansa sa mga pinuno ng pamahalaan kung matutugunan ang job mismatch. Information system ang tinapos niya, pero service crew sa isang fast food chain ang nakuhang trabaho. Di related sa course ko yung magiging trabaho ko next year, nakailan interview ko. Pero kinuha ko na lang kasi marami kami mga candidates na naglalaban-laban sa trabaho. Kaya sana
makakreate na maraming trabaho related dun sa course na mga tinatapos ng mga estudyante. Christmas wish naman ng ilan sa mga pinuno ng gobyerno. Sana bumaba ang bigas. Taasan niya yung mga sweldo ng mga tao. Mawala ang mga street children sa pabahay. Pabahay sa mga mahirap. Mula sa PTV Manila, Kalezal Pardilla, Balitang Pambansa. Nirerespeto ng Malacanang ang mga resulta ng surveys at opinyon ng publiko sa pamamahala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nangungunang konsiderasyon sa bawat aksyon at desisyon ng pamahalaan ang interes ng publiko. Bonus na lang kung makakatulong ito sa pag-angat ng ratings ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Naniniwala ang Malacanang na hindi dapat nakatutok lang sa survey ang indikasyon kung maganda ang performance ng pamahalaan, kundi sa mas importanteng bagay tulad ng pagdami ng trabaho at pag-unlad ng bansa. Samantala, inaasahang tataas pa ang bilang ng mga biyaherong dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para magdiwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa kani-kanilang probinsya. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Patricia Lopez ng IBC 13. Patricia? Isang araw bago ang Betbenas ng Pasko, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagbabakasakali dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para makabiyahe pa uwi sa kanilang probinsya. As of 6 p.m., umabot na sa 183,000 ng mga pasaherong dumadagsa dito sa terminal, kung saan malapit-lapit na sa bilang na nasa halos 230,000. Inaasahan naman ang pamunuan ng PITX na nalolobo pa ang bilang na yan sa mga susunod na oras. Lalo pa marami ring mga chance passengers ang nagbabakasakaling makakuha ng tickets para makauwi. Katunayan, mula nitong December 20 hanggang sa kasalukuyan, nagpas na sa 800,000 ang kabuuang bilang ng mga pasaherong pumunta dito sa PITX. Kung kaya nadagdagan na rin ng biyahe o extra trip ang PITX papunta sa iba't ibang probinsya. Ilang mga biyahe rin papuntang Santa Elena, Quezon Province ang na-delay ngayong hapon dahil sa bigat ng trapiko papunta sa probinsya. At sa tala rin ng terminal, ang fully booked trips parang so far dito ay yung mga bus na papuntang Olongapo City. Pero paniniguro ng PITX na agad namang magkakaroon ng available trips sa oras na may bus ng andyan. Dahil sa patuloy na dagsa ng tao dito sa terminal, aasahan na simula noong December 20 hanggang sa January 6 sa susunod na taon ay aabot ng 3 milyon ang kabuang volume ng biyahero dito sa PITX. Sheila, patuloy pa rin naman ang paalala ng PITX sa mga pasahero na wag na o pinagbabawal nilang magdala dito ng mga matatalim na gamit o hindi naman kaya mga gamit na posibleng pagmula ng sunod. Sa huling talangan ng PITX, umabot na sa 81 ang mga nahumpis kanilang gamit. Ayon din naman sa mga nakadeploy dito na pulis, wala pa namang naitatalang kaguluhan o nakawan simula December 20. Ang pailan-ilan na meron lang ay yung mga lost o talagang na-misplaced na mga personal na gamit, kagaya ng cellphone at wallet. Mula sa IBC 13, Patricia Lopez, para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Patricia Lopez ng IBC 13. Samantala, marami na rin ang nagsisimulang umuwi sa kanilang mga probinsya ngayong gabi. Kumustahin naman natin ang lagay ng trapiko dyan sa North Luzon Expressway. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusa Live. Rod? Joshua, nanatitiling nakaalerto ang pamunuan ng North Luzon Expressway para sa mga hahabol pa na makauwi sa kanilang mga probinsya, lalo na yung mga ngayon pa lang o pumasok sa kanilang trabaho at ngayon pa lang makakauwi sa kanilang mga lugar. Nakahanda ang pamunuan ng North Luzon Expressway sa mga magsisiuwian pa sa kanilang mga probinsya para sulubungin ang araw ng Pasko at Bagong Taon. Ayon kay NLEX Senior Manager for Traffic Operations Robin Ignacio, aabot sa 1,500 na personnel ang nakakalat na kinabibilangan ng mga patrol crew, traffic marshal, toll tellers at iba pa. Nakaantabay pa rin anya ang kanilang incident response team at wala ring ipinatutupad na road closures at roadworks hanggang January 6. Sa tansya
po namin, marami na po talagang nakauwi at nakapagbakasyon ng mga kababayan natin. Pero kung may mga hahabol pa po, mamayang hapon hanggang mamayang gabi at maging bukas ng umaga, kami po ay nakahanda naman po. Baka hindi po sing daminan po nung Saturday, yung maghapon na yun. Ganun din po siguro yung araw ng Pasko. Kung meron man pong babalik na papasok sa opisina ay hindi din po ganun siguro karami. Ayon sa NLEX, maaaring naitala na noong Biyernes hanggang Sabado ang peak ng dami ng mga motoristang pauwi. Mula kasi sa normal daily average volume na 334,000 sa NLEX ay maaaring naabot na ang karagdagang 10% o higit pa sa NLEX sa naturang 2 araw. Tingin din ni Ignacio mas marami ng bahagya ang mga sasakyan ngayon kumpara kahapon araw ng linggo. Pero mabilis lang din anya ang pag-usad dahil marami na rin ang naka-RFID. Ang motoristang si Sunny Boy sinamantala na rin ang pagkakataon na magpalagay na rin ng RFID sa Balintawak Toll Plaza. Yung dating may-ari niya, hindi namin nakuha yung account number. So, ngayon napadaan kami rito, nagpakabit kami. Kasi hassle pagka umuwi at saka bumabalik sa Olongapo City. Ngayon talagang ay kita ko talagang hectic din talaga. Kaya talagang sinadya namin dumaan dito kahit abutin kami na maghapon para makaiwas pa rin kami sa traffic. Samantala, inaasahan naman ang dagsa ng balikan ng mga pasahero ay sa January 3, Biyernes hanggang umaga ng January 6, Lunes. Kanila ding titingnan dito kung kakayaning magsagawa ng counterflow scheme. Ang pauwi naman po kung talaga naman po mas maluwag or mas light po yung ating traffic ng northbound at kaya naman namin mag-implement ng counterflow ay ready po kami sir na mag-implement ng counterflow. Nakaantabay po yung aming mga team. Kasama rin sa binabantayan ng NLEX ay ang mga toll service facilities o mga gasolinahan para maiwasan ang pagtugod ng traffic sa mga lugar na ito. Maraming salamat, Rod Lagusan. Ipinakalat ang nasa 37,000 tauhan ng PNP sa buong bansa para sa mapayapang pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. May paalala naman ang pambansang pulisya sa mga biyahero. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ryan Lesillas ng PTV Manila. Para matiyak na magiging mapayapa ang pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon, idineploy na ng PNP ang nasa 37,000 tauhan ng pulisya sa buong bansa para sa seguridad. Gayunman, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo na nananatiling walang banta na namomonitor ang pambansang pulisya para sa paparating na mahabang bakasyon. Bukod sa matataong lugar, may deployment din ani ang PNP sa mga barangay para magpatrolya sa mga subdivision laban sa mga akyat bahay gang. Paalala ng PNP sa publiko, mag-ingat sa mga matataong lugar na madalas samantalahin ng mga masasamang loob. Effective ba December 15 po ay naka-heightened alert na po tayo at kansilado na rin po yung mga leaves po ng mga pulis po natin, except of course doon sa mga emergency in nature po ay pinapayagan naman po yan. Sa mga magbebiyahe naman gamit ang pampublikong sasakyan, agahan ang pagpunta sa mga terminal upang makaiwas sa siksikan. Bantayan din ang mga bagahe upang hindi masalisihan ng mga mapagsamantala. Iwasan din ang pagsusuot ng mamahaling mga alahas at pag-display ng mga mamahaling gadgets habang nasa matataong lugar. Sa mga meron namang sariling sasakyan, ikondisyon ang sasakyan o i-check ang blow baguettes at ihanda ang sarili bago ang mahabang biyahe. Payo pa ng PNP sa mga magbibiyahe, magbaon ng mahabang pasensya dahil sa matinding traffic sa mga kalsada. Sa mga magbabakasyon, iwasan ang pagpo-post ng at the moment sa social media upang hindi malaman ng mga cybercriminals na walang tao sa inyong mga tahanan. Iwasan niyo po na mag-post po niyan. Kung hindi talaga may iwasan na i-share niyo po yung mga kaganapan niyo po sa buhay ay pag nakabalik na po kayo doon sa inyong mga tahanan niyo, i-share yan dahil parang in-announce niyo na rin po sa mga kawatan na kayo po ay wala doon sa inyong lugar. Mula PTV Manila, ako po si Ryan Lesillas para sa Balitang Pambansa. Ngayong nalalapit na nga ang Pasko, kumuha naman tayo ng update sa lagay ng Terminal 3 sa NAIA ngayong gabi. Nasa linya ng telepono si AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas. Magandang gabi, AJ. Yes, Joshua, magandang gabi. Patuloy pa rin ang dagsa ng ating mga kababayan dito nga, Joshua, sa aking kinalalagyan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ngayong gabi kung saan wala namang naitatala, Joshua, na namang passenger congestion sa mga oras na ito.
nagkakaroon lamang ng ilang pila sa mga baggage counter. Pagdating naman sa flight situation, Joshua, ay wala namang naitatalang anumang kanselasyon ang New NAIA Infrastructure Corporation na siyang may hawak ng naturang paliparan mula pa kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito. Muli namang paalala, Joshua, ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC sa mga pasahero na sa mga magtutulong ngayong gabi na dumating ng mas maaga bago ang kanilang flight schedule upang makaiwas sa anumang aberya. Joshua, dagdag ko na lamang sa sitwasyon ng daloy ng mga sasakyan papasok nga ng NAIA Terminal 3 mula Airport Road ay makakaranas ng light to moderate ang naturang traffic situation at inaasang hanggang sa paakyat ng departure area ng NAIA Terminal 3. Joshua, yan muna ang pinahuling balita mula sa TVS Radyo Pilipinas. AJ Ignacio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalimin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Saudi Arabia. Layo nitong palawakin ang kooperasyon ng dalawang bansa habang nananatiling matatag ang kolaborasyon ng Pilipinas at Saudi Arabia. Pinasalamatan ng Pangulo ang suporta ng Saudi Arabia lalo na sa mga usaping pangkapayapaan sa Mindanao at pagtulong sa pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region. Inihayag naman ni Saudi Ambassador Hisham Sultan Abdullah Al-Qatani na mahalaga ang papel ng mga Pilipino sa pag-unlad ng Saudi Arabia, lalo na sa nakalipas na 40 taon. Kakailanganin pa ng kaharian ang mga manggagawang Pilipino para sa mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng Red Sea at Rail Projects habang naghahanda ito mag-host ng World Cup sa 2030. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na handang magpadala ng mga manggagawa ang Pilipinas basta may sapat na tauhan at binigyan din ng husay ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Nagbuga ng maitim na abo ang Bulkang Kanlaon kaninang alas 11:45 ng umaga. Ayon sa FIVOX, nagpapatuloy ang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon na inaasahang mararamdaman sa mga komunidad sa Negros Occidental. Kaya't ipinapayo ang pagsusuot ng mask. Pinaalalahanan ng FIVOX ang mga residente sa paligid ng Bulkang Kanlaon na dahil nasa Alert Level 3 ang bulkan, malaki ang tsansa na magkaroon ng biglaan at mas malakas na mga pagsabog. Sa nakalipas na 24 na oras, umabot sa 15 ang naitalang volcanic quakes at mahigit sa 7,000 tonelada ng asupre galing sa bulkan. Nasa 6,000 pang dayuhan na dating nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang inaasahang lalabas ng bansa bago matapos ang Disyembre. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala ng extension ang pamamalagi nila sa bansa pagpatak ng Enero. Ay otomatiko na silang blacklisted kung hindi pa sila aalis ng Pilipinas. Sabi naman ng BI, sa 33,000 na mga dayuhang nagtrabaho sa POGO, nasa 21,000 ang nag-downgrade ng kanilang visa at marami ang kusang lumabas ng Pilipinas para naman sa ilan sa kanila na nagkaroon na ng pamilya sa Pilipinas. Papayagan naman silang makabalik ng bansa basta maayos nila ang kanilang dokumento at sumunod sa tamang proseso. Come back to the Philippines, kagaya niyan, meron po silang asawa, meron silang anak dito sa Pilipinas, they should comply with the regulations. They should go out of the country as part of the downgrading in order to leave, and they may return kung meron po silang rason, lehitimong rason na bumalik po sa Pilipinas. Kasi kapag hindi po sila umalis, hindi po sila nag-comply doon sa regulations, they will be blacklisted, meaning they will be prevented from re-entering the Philippines. Muling pinaalalahanan ng mga residente at lokal na pamahalaan malapit sa Bulkang Kanlaon na maging mapagmatsyag at agad lumikas. Ito ay dahil muling nagbuga ng maitim na abo kaninang umaga ang nasabing bulkan. Para sa pinakahuling update mula sa bulkan, nasa linya ng telepono si OCD Central Visayas Director Joel Erestain. Magandang gabi po, si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Director. Magandang gabi po, Sir Joshua. Maganda rin po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Yes, Director, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang kasalukuyang estado ngayon ng bulkan? Kanina nga pong umaga, before 12 noon, at around 11:45, naglabas nga po ito ng abo. Parang hindi naman siya eruption, pero nagbigasing lang po siya. Ngayon po,
umabot po to ng mga halos alas 5. So medyo matagal-tagal din po yung paglabas po niya ng abo. Kaya nga rin po doon sa mga nalalapit po nating mga kababayan na malapit po doon sa iniinganyo po natin magsuot po ng kanilang mga face masks para hindi po ubuhin. Yung hangin po, ganun pa rin po ang direksyon po ng hangin mula po east to west. So ang pinaka-apektado po niyan ay ang ating pong mga kababayan po sa Negros Occidental. Director, tanungin lang din po namin kung ano po yung ating evacuation measures dito. Hindi po ba natin kailangang ilikas sa mga malapit na mga residente at abisuhan lang sila na magsuot ng face masks? Ganun pa rin po kasi ang ating alert level sa nabigay po ng PHIVOLCS, alert level number 3, na sumasabay din po ang ating alerts din po hanggang sa pinipilit po, pwersahan po natin ng ilikas ang ating mga kababayan hanggang sa 6-kilometer radius from the crater. Alright. Apo. Yung tungkol naman po sa itatagal ng sitwasyong ito sa inyo pong assessment kasama ang PHIVOLCS, meron po bang abiso kung magtatagal ito hanggang Pasko? Sir, ang atin po kasing yung Mount Canlaon, it's so unpredictable. Hindi po talaga natin masasabi kung tatagal o hindi, pero alam naman natin na bisperas na po ng Kapaskuhan po bukas. Sigurado po na kailangan pong manatili po ang ating pong mga kababayan dyan po sa evacuation centers at huwag muna pong pauwiin. Napapasukin po sila sa loob ng 6-kilometer radius. And as a matter of fact, ang ating evacuation centers, medyo malayo-layo na po talaga sila sa 6-kilometer radius. Up to 9, may 10, may 11, may 12 kilometers away from the crater. Okay, maraming salamat OCD Central Visayas Director Joel Erestain. Ingat po kayo dyan. Samantala, apektado ang ilang bahagi ng bansa dahil ito sa masamang panahon na nagdulot din ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Visayas Region. Ang detalye sa balitang pambansa ni Floyd Brands mula PTV Manila. Ilang lugar sa bansa ang naapektuhan dahil sa matinding pagbaha dahil sa masamang panahon na nagdulot rin ng pagkaantala sa ilang lugar. Ari po, alasada ngayon din eh. Bigot kami, hindi kitandaan doon. Sa video na ito, inilalarawan ng uploader kung gaano kahirap tumawid sa kalsada sa Visayas Region. Bangka na nga ang gamit nila para lang makatawid sa kalsada. Ang isang pagawaan ng tinapay na ito, hindi rin nakaligtas sa baha dulot ng masamang panahon. Kitang-kita sa video kung paano inaangat ang bawat tinapay na nakalagay sa bawat baking tray. Sa bahaging ito naman ng Samar, kitang-kita sa kalsada na ito ang naperwisyo na dahil sa ulan na nagdulot ng matinding trapiko. Sa Northern Samar pa rin, halos lagpas bubong na ang baha dahil pa rin ito sa matinding sama ng panahon. Paalala sa ating mga kababayan, patuloy pa rin tayong maging alerto at kung maaari ay lumikas sa mga malalapit na evacuation centers. Mula PTV, Floyd Brands para sa Balitang Pambansa. Ay, kakabsat nga narayat at lanay pang Panguluan ti Pangulo ti Pilipinas agigip iti taray nga napinta dakil tinak panagyaman ti panakikat dagiti nagadunga utang. Ito ang kantang inialay ng 79 na taong gulang na si Salvador Marugay Sr. para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa si Tatay Salvador sa mga personal na inabutan ng Pangulo ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM sa makasaysayan na pinakaunang pagpapamudmud nito sa mga Agrarian Reform Beneficiary noong July 19, 2024 sa Lingayen, Pangasinan. Agyam-yaman ako. Iti pangiding tituray ti Pilipinas. Tati utang ko na ikat. Inikat niya po Presidente Bongbong Marcos. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang mga certificate na ito ay simbolo
ng katuparan ng ating pangako na buburahin natin ang pagkakautang ng ating mga agrarian reform beneficiaries dito sa Region 1. Dagsa pa rin ang ilang mamimili sa Quiapo at PITX. Kaakibat ito sa paghahanda sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon. Para sa update, nasa linya ng telepono si JB Santiago mula IBC 13. Magandang gabi, JB. Sheila, magandang gabi rin. Kanina nga ay kahit umuulan, dagsa pa rin ang mga mamimili sa kahabaan ng Carriedo dito sa Quiapo, Maynila bilang paghahanda sa bisperas ng Kapaskuhan bukas. Marami pa rin kasing pinipiling mamili rito dahil sa mura ang presyo. Sari-sari ang mga paninda. May mga pagkain, gulay, prutas, laruan, damit at iba't ibang gamit pang regalo. Bilang paghahanda naman para sa Bagong Taon, meron na ring binibentang mga plastic na turotot sa halagang 25 hanggang 100 pesos depende sa laki. Bagamat matao pa rin ang lugar, inamin ng ilang tindero na mas kaunti na ang bumibili ngayon. Kwento nila, karamihan kasi sa mga tao ngayon, nakapamili na ng kanilang mga pangregalo at panghanda noong mga nakaraang linggo. Samantala, Sheila, dito naman sa may Quiapo Church, ay nag-uumpisa nang dumating ang ilang mga mananampalataya para sa misa mamayang simbang gabi. At yan muna ang latest mula rito sa Quiapo. Balik sa iyo, Sheila. Maraming salamat, JB Santiago mula IBC. Hindi pinalampas ng ating mga kababayan ang huling araw ng Tara sa Palasyo sa Malacanang. Isang pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan tampok ang mga libreng carnival rides. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Clazel? Sheila, huling araw na ng Tara sa Palasyo dito sa Malacanang. Kaya naman sinulit na ng ating mga kababayan ang mga libreng carnival ride handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para po sa ating mga teams at teams of heart. Huling gabi na ng Tara sa Palasyo pero non-stop pa rin ang kasiyahan. Mula kasi alas 6 hanggang alas 11 ng gabi, maaring i-enjoy ang mga libre at exciting na carnival rides. Gaya na lamang ng carousel, nostalgic ang pagsakay sa mga kabayong umiikot. Let the adventure begin and explore Malacanang sakay ng trackless train. Tiyak na mapapasigaw naman sa space rocket at mini pirate shape na umiikot habang tumataas baba. Siguradong matutuwa rin ang mga bata at kids at heart sa claw machine at basketball arcade. Lahat ng ito handog ni Pangulong Marcos sa publiko sa pamamagitan ng Social Secretary's Office na layong ipaalam na bukas ang palasyo sa publiko at iparamdam ang tunay na diwa ng Pasko sa kabila ng mga hamon ngayong taon. The President has always told us that this is something that he remembers that his parents used to do, is invite children and the community to Malacanang. So he wants to continue that because Christmas is for family, it's for kids. Sheila, kung napagod na sa mga carnival ride, 14 na stall ang nag-aalok ng mga pagkain at inumin. Abiso ng Malacanang, bukas December 24, alas 4 ng madaling araw nakatakda na ring magtapos ang tradisyonal na Misa de Gallo. Sheila, nasa 3,000 individual ang bumibisita sa Tara sa Palasyo dito kada araw. At ngayong huling gabi na nga ng Tara sa Palasyo, inaasahan na darami ito sa 4,000. Pwede pa kayong humabol ni Joshua at i-enjoy yung mga libreng pagkain na handog ni Pangulong Marcos. Yan muna ang latest mula rito sa Malacanang. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Clazer Pardilla. Pilipinas, 2 tulog na lang. Pasko na po. At dyan nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pambalitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.